Matapos sentensyahan ng 18 buwang pagkakakulong sa Hong Kong, magre-resign po sa Kamara si Congressman Ronald Singson. Yan po ang kinumpirma mismo ng ama niyang si Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Saksi si James Velasquez. Magbibitiw na sa pwesto. Yan ang napagpasyahan ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson matapos sentensyahan ng 1.5 taong pagkakakulong sa Hong Kong para sa kasong drug trafficking. Kinumpirma yan mismo sa GMA News ng ama ng kongresista na si Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na ipinagbigay alam na sa liderato ng Kamara ang desisyong ito ng kanyang anak. Noong pa outgoing yung trial, nag-usap na kami talaga magre-resign. Hindi lang pwedeng unahan yung korte. Whether makonvict or not, magre-resign. Mabigat daw ang loob ni Congressman Singson sa desisyong ito, pero tanggap na raw niya ito sa gitna na rin na nakaambang pagdinig sa ethics complaint laban sa kanya. Tanggap na niya kakuha sa kanya noon. Maski na set up ka, may kasalanan ka rin, pumayag ka eh. So, sa pagkikisama siya, nangyari sa kanya. Kaya malaking leksyon sa lahat ng mga kabataan natin. Magpapadala raw ng tauhan si Governor Singson sa Hong Kong para kunin ang resignation letter ng anak. Inaasahang may susumite ito sa Kamara bago matapos ang linggong ito. It will not go to the ethics committee anymore. See, it will. I'll probably make a report to the House, a statement to the House telling them that I'm in receipt of that letter of resignation, and then forthwith order the Secretary General to remove his name from the rolls. Pero habang wala pa resignation letter ni Singson, hindi pa rin tuluyang ibabasura ang ethics complaint sa kanya. Nakatakdangan talakayin bukas ng House Ethics Committee ang reklamo laban kay Singson. Gayunman, hihilingin daw ni Belmonte na ipagpaliban ito sa susunod na linggo. Ayon pa sa House Speaker, oras na mabakante ang pwesto ni Singson, ipapaalam ito ng Kamara sa COMELEC sa pamamagitan ng isang resolusyon at susundan ng special election sa Ilocos Sur para sa kanyang kapalit. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Hindi sinama ni Pangulong Noynoy Aquino ang Reproductive Health Bill sa kanyang 23 priority bills na tinalakay sa kauna-unahang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Kaya naman ang grupong Gabriela nagsagawa ng Pink Ribbon Protest para iparating sa mga kongresista ang kanilang pagnanais na maisabatas ang panukala. Saksi si Claire Delfin. Aabot daw hanggang batas ang pambansa ang mga pink ribbon na ito na sinimulang itali ng Gabriela Women's Party mula sa Welcome Rotonda. Yan ay para iparating daw sa ating mga mambabatas ang panawagang maisabatas ang Comprehensive Reproductive Health Bill. Pero ang panukalang yan, hindi na natalakay sa kauna-unahang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting ng Administrasyong Aquino. Ayon sa palasyo, hindi raw kasama ang RHB sa 23 pinag-usapang priority bill. Karapatan ng kababaihan na magdesisyon ano ang dapat nilang gamitin para makapagplano ng pamilya, ilan ang anak na gusto nila. We were supposed to have the dialogue, and by the time the bishop decided to suspend it, there was not enough time for us to draft one. Bukod sa RH Bill, hindi rin kasama sa mga priority bill ang Freedom of Information Bill. Batas na naglalayong mabigyan ng mas malayang access ang publiko sa mga dokumento ng gobyerno. Sabi ng palasyo, pinag-aaralan pa raw nila ito. Kabilang sa mga panukalang tinalakay sa LEDAC ang pagbuo sa Housing and Urban Development Department, pagpapalawig sa Basic Education o K+12 program at pag-amyenda sa National Health Insurance Act. Prioridad din ang pagbuo ng ahensyang magre-regulate sa pagsusupply ng tubig, mga batas na magbibigay ng insentibo sa mga namumuhunan at pagkakaroon ng National Land Use Law. May panukala rin kaugnay ng modernisasyon ng AFP, pagpapalakas ng Witness Protection Program at pagpapaliban ng armed elections. Gayon din ang mga panukala kaugnay ng reforma sa land administration, operasyon ng mga government-owned and controlled corporation, pag-ayos ng government procurement procedures at pag-amyenda sa anti-money laundering law. We had tremendous output because there really was a focus on how to improve our society and what's happening in our country and the governance that's existing. Kapwa suportado naman ito ng pamunuan ng Senado at Kamara. At least 10 of the bills presented by the President are already in various advanced stages of passage. This is the longest and most fruitful LEDAC meeting that I've ever attended. Pero kung si Senador Miriam Defensor Santiago ang tatanungin, di na raw kailangan ang LEDAC. I lost interest
as the months went by, and I went there in a soporific state. I was ready to fall asleep, and I did with my eyes open. If the President certifies as urgent a certain bill, we, the legislature, have to give priority to those bills. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi. Pinanukala sa Senado ang pagpaparehistro ng mga laptop bilang bahagi ng kampanya kontra cybercrime. Pero tinawag na OA ni Senador Cheese Escudero ang panukala. Saksi si Lia Manyala. High-tech na nga ang lahat ngayon, pati na ang krimen. Noong nakaraang taon lang, isang lalaki ang naaresto matapos umanong i-post ang mga hubad na larawan ng isang bagong contact sa Facebook para piliting makipagkita sa kanya. Kaya sa Senado, muling isinulong ang pagpasa sa Cybercrime Prevention Act na layong parusahan ng sino mang gagawa ng krimen gamit ang internet. Pero malaking problema ngayon ang pagtukoy sa kung saang computer isinasagawa ang isang cybercrime. Kung noon, kumokonekta pa sa mga linya ng internet service provider isang computer, ngayon, kalahati sa mga internet users sa Metro Manila pa lang nakakabit na sa Wi-Fi o wireless connection kung saan internet protocol o IP address lang ang matitrace. Problema pa ito sa mga public Wi-Fi, gaya na lang sa mga mall kung saan maraming tao ang pwedeng gumamit ng parehong IP address. Kaya kung isa sa mga user nito ay may niluluto na palang krimen, hirap siyang matrace. I would presume that a criminal would not make use of a wired network when he performs crimes. I would presume that he would go to a wireless network, knowing fully well that in using a wireless network, he would not be traced anymore. Ang National Telecommunications Commission o NTC, aminadong walang kapangyarihan na pilitin ang mga telecom at internet providers na ibahagi kung kanino nakakonekta ang nasabing address. Kaya ang gusto ng NBI, I think that there is a need for us to have a separate legislations altogether to regulate laptops, SIM cards, and every other storage device. Pero tutol na ngayon pa lang si Senator Cheese Escudero. Para sa akin, OA na yun. Ang alam ko lang may required registration ngayon maliban sa baril ay chainsaw na may kinalaman sa anti-illegal logging campaign natin. Masyadong hassle ang pagrehistro kung sakasakali ng individual laptop owners ng kanilang laptop. Marahil mas madaling i-monitor sa parte ng law enforcement agencies natin, yung ISP at yung mga service providers. Ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. Kinumpiska ng DENR ang mga tigre, pagong, imported na pusa at sawa na nailigtas sa nangyaring sunog sa isang bahay sa Quezon City. At dahil bawal ang pag-aalaga ng ganitong klase ng hayop, posibleng masampahan ng reklamo ang may-ari ng bahay. Saksi si Marisol Abduraman. Ito ang tumambad sa mga sumugod na tauhan ng NBI at DENR sa compound nito sa Heroesville Subdivision, Quezon City. 5 tigre, mga Indian turtle na itinuturing ng endangered species, ilang imported na pusa at 2 Burmese python na hindi bababa sa 12 talampakan ang haba. Ang bahay kung saan sila natagpuan, nadantan pa ng GMA News na may ilang bahaging nagliliyab. Ipinagtataka ng DENR kung bakit merong ganitong mga hayop sa lugar. Kaya naman agad nilang hinanap ang Certificate of Wildlife Registration ng mga naturang hayop. Hindi nila pwedeng i-commercialize yan kasi CITES yan eh. Yan ang dapat ma-ascertain natin, Marisol, kung saan galing yan. Pero gate ng caretaker, may kaukulang dokumento naman daw ang mga hayop. Yung nga lang, nasunog nga yung may permit na. Gayunpaman, kinumpiska ng DENR ang mga hayop, ang mga tigre. Pinatulog muna gamit ng mga tranquilizer. Maya-maya dumating ang may-ari ng mga hayop. Bitbit ang certificate na inisyu ng DENR noong 2005. Pero nakita rito na nakarehistro ang mga hayop sa Lucena, Quezon. Paliwanag naman ng may-ari, inilipat lang daw niya ang 5 tigre sa Quezon City noong nakarang taon dahil nagka-virus outbreak umano sa kanyang farm sa Lucena. And we apologize for that mistake we committed. We did not do that intentionally. We were supposed to put them back. Sa kabila ng paliwanag na yan, posible pa rin daw na maharap sa reklamong paglabag sa RA 9147 o illegal possession of wild animals ang may-ari. Hindi rin lusot ang caretaker na dinala sa NBI kaninang hapon. Parang kung may hawak na pinagbabawal na gamot,
sasabihin mo hindi sa'yo yan, pero ikaw nangangalaga dyan. Naiwan naman ang mga kumpiskadong tigre sa compound dahil wala raw mapaglagyan ang mga ito sa Protected Area and Wildlife Bureau. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Saksi ang sa aming pagbabalik. Short film na produce ng 3 PhilAm, wagi sa Oscars. At ang patalbugan sa Oscars red carpet ng mga Hollywood celebrity. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sasama-sama natin pagiging saksi.